Isang magandang umaga na naman sa inyo mga kaberks. Kamusta na kayong lahat dyan? Eto, pupungos-pungos tayo nagising ngayon. Wow, legs ulit. So, kamot-kamot, nag-iisip ko anong lulutuin natin ngayong umaga. So, nakakita tayo ng carrots, mga lumang carrots na nandito sa ref. Ano pa ba, may nakita rin pala tayong patatas. So, binulatan natin yung carrots sa yung patatas. Sabi ko, ano ba lulutuin ko ngayon? Tama-tama na natoko na pala yung giniling na pork kagabi. So, yun na lang lulutuin ko. Gagamitin ko sana yun para sa spaghetti ngayong hapon. Pero gamitin na lang natin yun ngayong almusal. So, giniling na pork ang gagawin nating almusal. Medyo heavy yung gagawin nating almusal kasi nga si Angelo, gusto ko busog siya bago pumasok sa school. Gusto ko na may laman yung kanyang sikmura habang nag-aaral siya. Mostly talaga tuwing umaga ganito yung routine ko. Gigising ako ng maaga para ipagluto ko ng almusal si Angelo at para sabihin na rin kami kumain ng almusal bago siya pumasok sa school at ako naman bago mag-delivery. Minsan kasi hindi na talaga ako umuwi ng tanghali at dire-diretso na akong nagbebiyahe or nagde-deliver ng order hanggang hapon na. Minsan naman, pag hapon at malapit ako sa school, sinusundo ko yung anak ko, inaantay ko sa school, sabay na kaming uuwi. Minsan naman, pag malayo yung delivery ko at pauwi na si Angelo, sumasakay na lang siya ng tren at nauna na siya kumain sa bahay. Minsan darating ako, tulog na siya. So, sa hapon, hindi talaga kami nagkikita minsan. But anyway, ganun talaga. Kailangan talaga na dumiskarte sa buhay. Nandito ka sa Canada, so sa dami ng bills mo, kailangan mo talagang kumayod ng kumayod. Ganun talaga ang buhay dito sa ibang bansa. Basta makaraos na si Angelo sa pag-aaral niya at makatapos siya, okay na ako doon, masaya na ako doon. Yun lang naman talaga yung pangarap ko para sa anak ko. Yung makatapos siya, tapos kahit pa paano maging stable na siya sa buhay niya. May magandang trabaho, at kahit pa paano ay nakakatayo na sa sarili niyang paa. Yun yung pinaka-importante para sa isang magulang. Yung makita mo yung anak mo na lumalaban na sa buhay, yung nakakatayo na sa sarili niya, meron ng sariling desisyon, at saka may sarili ng mundo. Yun naman talaga ang plano ng mga magulang para sa kanilang mga anak eh. Hindi naman habang buhay na nandito tayo para sa kanila, para suportahan natin sila. Dahil pag dumating na yung araw na kinuha na tayo ni Lord, maiwan na sila dito sa mundo, paano na, di ba? So kailangan talaga nila na matuto sa buhay, tumayo sa sarili nila para dumating man yung panahon na sila naman yung magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga anak, sila naman yung gagabay, sila naman yung susuporta para sa kanilang pamilya, di ba? Kailangan talaga na maging matatag ang mga anak natin para sa mga susunod na henerasyon ng ating pamilya. At sana, buhay pa ako noon. Kaya kung madapaman yung ating mga anak o magkaroon man sila ng mga maling desisyon, nandito tayo para unawain sila, para i-guide sila sa mga dapat nilang gawin. Yung mga natutunan nila na yun sa buhay nila, magiging daan yun para mas mag-improve nila yung buhay nila, mas makuha nila yung mga gusto nilang kunin. Tayo rin naman, maraming pagsubok na nangyari sa buhay natin. Bawat isa sa atin, may mga time talaga na napakalaki ng problema, napakabigat ng problema natin. Minsan, hindi na natin alam kung paano natin susolusyonan. Hanggang sa magising na lang tayo kinabukasan na matatawa ka na lang pag naisip mo, akalain mo, no? Napagdaanan ko yun at nalagpasan ko yung ganong klase ng problema. Yun yung gusto natin na mangyari sa ating mga anak, na maging ganong katatag sila. Kaya, hayaan natin sila na matuto sa buhay. I-guide natin sila, mag-fail man sila, magkamali man sila, makakatulong yun para lalo silang maging matatag sa hamon ng buhay sa araw-araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na, halika na't sumama ka at manood. Mga matay